po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo na isang magandang gabi sa inyo, no? Tanong ko lang muna sa inyo, para sa inyo ba, ano ba ang pinaka-nakakatakot ba sa tatlo na ito? Pag-ibig ba sa isang tao? Magkautang ka ba sa pera? O kamatayan? Para sa iyo, ano ba ang pinaka-nakakatakot dito at bakit? Kamatayan po. Kasi kapag sa pag-ibig na kunyari, sabihin na natin, ako, na heartbroken ako, may, sa pagtagal niyan, maayos din yung puso mo eh, maghihilom din yon. Kapag naman sa pagkautang naman sa pera, kumbaga, meron namang tawag ito, may panahon din na, siyempre, sa lahat ng bagay, minsan nasa baba ka, minsan nasa taas. Yung sa araw na yun, sabihin na natin walang-wala ka, pero pagdating ng araw, mamaya mo swertihin ka, di ba? Nagkaroon ka ng pera, so mareresolve mo din. Pero kapag dumating naman yung kamatayan, hindi mo na mareresolve yun kasi ayun na yung mismong, ano na eh, oras mo na yun eh, wala ka nang magagawa doon talaga. Kaya ayun talaga yung pinaka nakakatakot para sa akin. Pero sa tingin mo, kunwari ikaw gusto mong mabuhay ng napakahabang panahon, ilang years o edad gusto mong magtagal dito? Mga 100 taon. Mga sandaan. Pero alam mo ba hanggang kailan ka magtatagal dito? Ang hindi ko din masasabi, pero kung i-expect ko, siguro mga 75, 80, ganun. O nga eh, pero kasi ito yung problema, no? Di kita tinatakot. Yun nga lang, wag naman sana. Biglang sa gitna ng interview, bigla tayong pagsang dito ng puno. O wag naman sana, biglang habang naglalakad, masagasaan ka. O ayoko lang maging overacting. Yun nga, halimbawa, akala mo, nagliliwanag. Alam mo, bulalakaw. Yung pala, minsan na pala tumama na sa atin, no? Hindi ko yung tinatakot. Kaya nga lang, ang buhay lang talaga ay may lamang. Pero ito po, sa tingin niyo po ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Ano ba? Sa tingin mo? Hindi patas. Base sa karanasan mo, patas ba ang buhay o hindi patas? Ano eh, pwede siyang maging patas at hindi kasi kagaya ngayon, ang daming nangyayari sa gobyerno na lang. Yung mga mayayaman, mas naghahangad pa na mas yumaman, yung mga naghihirap lalo pang mas naghihirap. Kaya nagmumukhang hindi patas. Pero kung magiging patas man siya, nasa tao na din yun kasi kung ano yung kinalalagay nila sa buhay, nasa sa kanila kung magsusumikap sila o aangat sila or kung gusto nila hanggang doon na lang talaga sila. Kaya hindi din masasabi kung patas o hindi patas. Siguro nasa ano na din ng tao yun eh, ng kung ano yung perspective nila ganun. Familiar ka naman sa nangyayari sa gera sa Iran-Israel, no? Oh. Minsan ba sa sarili mo ba, naisip mo na para bang gusto mo nang lumaya sa Pilipinas? Kasi sobrang taas na ng bilihin, iba-iba na mga nangyayari na sa Pilipinas, no? Kung nanood ka siguro ng mga balita, naisip mo bang gusto mo nang lumayas dito sa bansa na to or gusto mong manatili pa dito? O kaya maging honest? Naisip ko ng yung mag-ibang bansa kasi mas mas kumbaga mas mataas pa yung kitaan doon, mas tahimik. Kaysa dito kasi dito mas pataas na yung bilihin tapos yung mga kitaan lalong mas bumababa pa eh. Kaya parang lalong nananagilid. Hindi kagaya sa ibang bansa, nakita ka pa. I see. Ito, may mga ibang mga kahito na tanong, mas madali po ito, pero sunod lang po ito, no? Tanong ko lamang sa iyo, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi ko din po masasabing mabuti ako kasi gumagawa din ako ng mali. Kunwari halimbawa, i-grade mo daw sarili mo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilagay sarili niyo from 1 to 10? 8. 8, mataas ah. 8. Para sa'yo, ano ba sabihin ng mabuti para sa'yo? Para sa akin kasi pag sinabing mabuti, yung tawag dito, parang siguro nasa traits ng mabuting tao base sa sa paniniwala ng iba ko. Kunyari parang tawag ito, pinapahalagan mo yung iba, marunong kang tumulong, marunong kang magpakumbaba, yung may empathy ka, ganun. Kasi ang pagkakaano ko sa naman sa masamang tao, yung kaunting mo lang galit na agad or yung parang di naman na kumbaga siguro negative thinking person gano'n. I see. Pero may ka ba magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi din po. Pero nasa-search ka naman kay Google or kay AI kung hindi mo alam isang salita. Bigyan kita ng konting kalaman, no? Alam niyo ba, sabi sa dictionary po, pag masabi na good o mabuti, yan po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawa masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sa dictionary, tingnan natin itong mga katanungan na to. Halimbawa lamang, kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa taran ng buhay niyo po? Opo. Yun ang problema. Na.
Yun ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan ang matutuloy sa bata, ang magsinungaling. Pero ito po, kayo po ba'y nakapagnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po? Halimbawa, mapalapis, ballpen, barya, may napulot ka sa daanan, di mo lang binalik, or nangopya ka, nagpopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo Opo. ba ay nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Yes, 100%. Yun ang problema, Naranasan no? na. Kunwari lamang, nandyan yung police station sa Calayon, no? Sa totoong buhay, baka tayo kinasuhan na ng pagnanakaw ng Hindi, lapis. pero naman di yung mismong yung kayari ng hold. Yung ano lang, Hmm. yung kaya nakakapulot ng pera. Minsan yung kapag talagang walang tao, ang hirap din kasi ibalik nung pera kaya yun. Sarili ko na. Yung sa Well, ballpen naiintindihan naman ko yun, na. na ano, nakakapulot din. Kagaya sa room, Mm. ganon. Yung pinapulot ko na ganon. Oh, naiintindihan ko. Pero syempre, halimbawa lamang doon sa punto na yun, kahit napulot natin yan, kahit basta mo piso lang yan. For example, no? Pero ang totoo lang talaga, kung kaya natin isasauli natin. Kaya lang ang problema, lahat taga tayo dyan, nahulog tayo sa ganyang mga pangyayari niyan. Kahit nga halimbawa lamang, kasuhan ka kunwari ng pagnanakaw, yung pala, nagnakaw ng ballpen lapis, binigdil na, or nangopya ng sagot sa exam or quiz, pagnanakaw din yun kahit hindi literal. Sa madaling salita lamang, lahat na tayo dyan ay guilty talaga. Pero ito po, kay Bubay nakaranas na magalit isang tao. Opo. Nawawala ba ang stress mo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Lalong tumitindi po siya kasi ano yun, parang mas pumapatong lalo yung nararamdaman mo. Kagaya nun, kunyari, sabihin na nating wala ka na sa mood, tapos inisin ka pa or siguro may maririnig kang masamang kwento sa ibang tao. Parang lalong mas nag-iinit sa loob, kaya lalong nabigat yung pakaramdam, lalong nagagalit talaga. Siyempre kasi kalokohan naman sabihin kunwari hindi ka nasasaktan pero sa puso mo parang gusto mo manuntok ng tao pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Yun nga lang may nagsasabi, hindi naman tayo nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo ng masasakit na salita sa puso ng isang tao. Kaya nga mas masakit yun kasi pwedeng bumaon niya, ma-depress, di ba? Kung ano nung naiisip. Kasi nga, dahil lang sa masasakit na salita. Kasi sa galit, ang totoo nga lang, lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigla kayong nadapa, napa-OM. Alam niyo na yun. Nagamit ko na din. Nababanggit mo na. Tanong ko lamang, mahal mo ba nanay mo? Opo. Papayag ka ba na gagamitin mo ang pangalan ng nanay mo rin sa walang kabuluhan kahit wala siyang kinalaman? Nadapa ka lamang, napa-OM, pero pangalan ng nanay mo nadamay dito. Okay lang ba yun? Expression lang? Parang hindi po. Bakit? Kasi parang kumbaga, bakit mo gagamitin yung yung pangalan na yun kung wala naman siyang kinalaman doon. Kumbaga parang din. Kung yung parang pinag-uusapan niyo yung tao na wala naman sa isang usapan. Kumbaga parang nadadamay siya kahit wala naman siyang kinalaman. Oh, exactly. Kasi kaya hindi mo kayang gawin yan. Kasi mahal mo ang nanay mo, mahal mo ang mga loved ones mo, kaya hindi din sila basta-basta dapat nababastos. Pero sana nga, gayon din yan sana sa Panginoon. Imagine mo, ang ganda-ganda itong paligid ito, biglang mo kunwari pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi doon ay blasphemy or pambabastos. And unfortunately, lahat ata tayo nito, nagamit na natin o nadulas na sa walang kabuluhan. Kaya lahat tayo dyan, likely guilty. Linawin ko po sa inyo, hindi ko ay sinisiraan, hindi ko ay inuusgahan. Kasi yung mga tanong na yan ay parang salamin po yan sa atin. Kayo ba tumitingin sa salamin? Opo. So parang ganun din lang yan, di ba? Parang yan yung tinitingnan kung talaga tayo isang mabuting tao. Sa tingin mo kaya, kunwari, halimbawa ikaw'y mamamatay for example, at haharap ka sa judgment day ng Panginoon. Sa tingin mo kaya, base sa mga katanungan kanina, kayo ba guilty or innocent kayong tao? Guilty po. Sa tingin mo, saan kayo pupunta kunwari pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko masasabi yun kasi ang Diyos ang nag-decision kasi nun eh. Pero kung tawag dito, ang pakikinig ko kasi sa simbahan talaga nun. Siyempre, para makarating ka sa langit, kailangan yung tawag dito, pagsisihan mo lahat talaga ng ginawa mong kasalanan. As yung sincere na pagsisisi talaga. Kasi kapag di mo pinagsisihan yun, parang most likely ulit-ulitin mo pa rin yun. Kaya yun po, sa pagdating sa judgment, parang kumbaga nagpapakitang tao ka din. Kaya hindi ka magiging eligible dun sa langit. Ay, sino? Pero kunwari bigyan natin ng isang senaryo, kagaya niyang sinabi mo, no? Kunwari may isang kriminal.
Halimbawa, ang kanyang kaso ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Wala siyang pinatay na tao, nagnakaw lang siya ng pera. Nung siya hinuli ng mga pulis at siya'y dinala sa korte, ito ang sasabihin ng kriminal sa judge. Judge, aminado po kung nagkasala ko sa krimen na pagnanakaw. Subalit ako po ay humingi po ng kapatawaran. Totoo naman po ito. At ako po ay alam ko pong pinagsisihan ko na po ito. At baka naman po hindi naman sa kulungan pupunta. Ang problema, ang sasabihin pa rin ng judge, kahit siya pa patawarin pa siya, ang problema, kailangan niyang pagbayaran, kailangan pa rin talaga siyang itapon pa rin sa kulungan para makamit talaga ang hustisya. Tama po ba? Tama lang po. Kasi, mali yung ginawa niya eh. Kailangan, kumbaga mas kailangan niyang, pagbayaran yung ginawa niyang kasalanan. Kasi iba naman yung, para sa akin po kasi, iba yung, yung alam ko, iba yung pag-judge ng Diyos sa mata ng sa korte. Kasi yung sa korte kasi may, may batas talagang sinusunod yun. Kaya may batas, ibig sabihin, kailangan mo sundin yun. Eh, yung Diyos naman, yung Diyos po ang magde-desisyon nun kasi ayun lang ang may sa lahat. Kaya, Well, naiintindihan ko naman, no? Pero, kagaya nga kasi niyan, yung sinasabi ko po kasi, parang ganyan din ang sinasabi ng Bible. Actually nga, ang ating korte kasi, nire-relate din kung ano rin ang sinasabi din sa Bible. Kaya nga may justice, merong hustisya, meron talagang pag Okay, thank you po. So, yan yung dahilan kung bakit makikita natin kung sa mundo na to, pag isang tao ay may nagawang kasalanan, may kulungan. Sa Bible naman po, ganitong sinasabi. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang mating sa langit. Hindi makikita ang kanya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, subalit hindi lang po kayo, tayong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? opo. Ano man po mangyari, dapat ay mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nananahimik ka lamang dito at binigla ka lang kita dito sa interview na to, sa mga ganitong oras na to. Pero don't get me wrong po, wala po masamang intensyon. Ako lang po ay nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo, tayong mga tao. No? Sa tingin mo, tanong ko lamang, mahal mo ba sarili mo? Opo. 100% sure? Yes. Mahal mo ba ang buhay? Mahal ko ang buhay ko. Sigurado ka, 100%? Pero tayo ba'y perfectong tao? Hindi po. Yun yung problema, no? Lahat talaga tayo nagkakamali. Pero may mga tao po kasi, pag may nagawang kasalanan na, ayaw na nila mahalin ang kanilang sarili. Tandaan po natin, talagang consequences talaga ng pag kayo gumagawa ng mali, talaga nakapanghina talaga. At alam naman natin, kaya yun gumagana yan dahil ang Panginoon po, nakaukit sa ating puso kung ano ang tama at mali. Alam mo ba yung konsensya? Di ba? Naglalaro sa isip natin, tama ba ito o mali, di ba? Ibig sabihin lamang yan, araw-araw tayo po lumalaban kung ito ba'y tama o hindi. Maraming kasing taong ayaw maniwala sa ganyan. Yung may black and white, gusto nila may iba pang option, di ba? Hindi eh. Yun yung totoo. May yes or no, may tama o mali. Kaya nga lang, sabi kasi sa Bible, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan talaga ay kamatayan. Pero don't get me wrong po, hindi ibig sabihin dahil itong pinag-usapan natin, may nagawa kayong kasalanan, isip kagad, mamatay kayo mamaya. Don't get me wrong po God forbid, sana walang mangyaring masama sa inyo. Kasi ito yung reality, di ba? Kasi ang kabayaran po sa kasalanan, kamatayan. Dapat patay na talaga tayo. Sa totoo, di ba? Pero hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Imagine mo, walang ang gera dito sa Pilipinas, pero anytime pwede tayong gerahin na, di ba? Yan yung dahilan kung bakit ang Panginoon, bagamat galit siya sa kasalanan at sa mga kasalanan tulad natin, ito yung salita kung bakit nagbabago ito sa lahat natin. Narinig yung salita ang mercy, M-E-R-C-Y? Mercy. Alam ko yun. Ano sa Tagalog? Yung, tawag dito? Mercy. Nagsisimula sa letter A. Yun yung kapag sinasabi yung talo eh. Sumuta ko yung Tagalog. At nagtatapos din sa A din. So, gitna na lang hulain mo.
Unless sirit na. Sirit na. Sirit na. O ganito, wag sinabi nating mercy sa Tagalog ay awa. Ayun, awa. Yun, nahingi ka ba ng awa sa araw-araw? Opo. Yun yung sinasabi ko, when you say mercy o awa, yan ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin mo, ikaw yung makasalanan, humingi ka ng gabay sa Kanya, at inamin natin na tayo po ay nagkakaroon ng problema. Hindi yan kahinaan, kasi yan ang kailangan natin yan. Diba sabi ko kanina, ang kabayaran po sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. So kung tutusin talaga, patay na talaga tayo lahat-lahat. Araw-araw tayo gumagawa ng kasalanan eh. Pero ito yung nagtataka nga, no? Bakit hanggang ngayon buhay pa rin tayo? Yan ay dahil yan sa awa ng Panginoon. Kasi ibig sabihin namang may control pa rin ang Panginoon at alam niya ang lahat ng ginagawa niya. Pag tayo humingi ng mercy sa Kanya, ito na po yung tanong na magabago sa lahat-lahat. And I think, alam niyo yung sagot na to, kasi ito po yun. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makalis po sa judgment day. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Nagsakripisyo po yung anak niya si Jesus para sa atin. Ano yung nasa kwintas mo? Espada po. Espada ba yan? Akala ko cross. Hindi, espada. Espada ba yan? Akala ko kasi cross eh, no? Pero, let's say sabi natin, Cross. o ano, pero kung tutusin iba, parang cross, no? Parang ganito lang yan eh. Tayong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, nung siya po ay nakatawang tao dito sa mundo na to, wala na siyang hinangad kundi mahalin lahat ng mga tao tulad natin. Sa pamagitan po ng salita ng Panginoon. Binahagi lang niya sa lahat ng tao yung pagmamalasakit niya para hindi mapahamak ang mga tao. Pero anong ginawa sa kanya ng mga tao? Tinorture, pinahirapan, pinatay, at pinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Wala naman siyang ginawang masama eh. Pero pinatay siya ng mga tao. Doon nagkakaroon ngayon ng problema ang tao. Kasi ibig sabihin, alam ang katotohanan pero binabaluktot. Kasi yun totoo eh. Alam na guilty pero tinatakpan na lamang. Pero noon pa man, si Jesus ay Panginoon na talaga. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para tayo maligtas daw, may binigay ang Panginoon na dalawang regalo para magamit natin ito kahit ang kaligtasan ay sa Kanya lamang. Una, narinig yung salitang repentance? Opo. Naririnig. Ano sa Tagalog nun? May idea kaya? Repent. Parang sa repent, parang pagsisisi. Yun, tama. Pagsisisi sa kasalanan. Pag sinabi nating pagsisisi, yan ay pagtalikod sa kasalanan, lumayo sa kasalanan, at babaguhin ating kaisipan. Parang ganito lamang yan. Kunwari, ikaw ay nagkalagnat. Nakakapunta ba dito sa lugar na to? Hindi po. Diba? Hindi mo magagawa yan. So, kailangan mo magpagaling. So, ganun din po. Pag tayo may nagawang kasalanan, patuloy tayong lumayo sa kasalanan at babaguhin ating kaisipan. Yun yung repentance. At ang pangalaw po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay na yan, ay pwede tayong patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Tingin ko. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Okay lang po maging honest, no? Do you think na-open ba kita sa ating napag-usapan? Hindi naman po. Hindi naman po. Meron bang Bible sa bahay nyo? Meron po. Meron. Pero nakapagbasa ka ba araw-araw? Ganito lamang yan. Pag hindi nagugutom, anong gagawin mo? Kakain mo. Araw-araw. Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. Kahit anong busy natin, dapat hindi natin mapabayaan ang ating sarili. Sana ganyan din po sa Bible. Kasi yan ang love letter ng Panginoon kung ba tayo dito sa mundo na to. Yan yung magiging gabay natin para ang daan natin diretso patungo sa buhay na walang hanggan. Kasi ang bad news po, lahat po tayo guilty, walang mabuti sa atin, kaya from 1 to 10, sabi mo ay 8, ang totoong grade talaga sa atin ay negative. Bagsak talaga tayo sa harap ng Panginoon. Kasi big deal po na hindi natin sinusunod ang kanyang utos. Kaya hell ang naging sa atin lahat-lahat. Pero mabuting balita, marami naman maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayo po ay maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi talaga sa kasalanan. Yan yung repentance at nanampalataya or faith.
kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nangyari yung dalawang bagay na yan, pwede tayo patawalan ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito. Meron may katanungan po? Wala naman. So, walang katanungan po. Okay, kapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po sa inyo. And stay rehydrate po kasi tag-init na talaga. So, maraming salamat at ingat po kayo. Thank you po.